At narito na nga po ang mga balita sa oras na ito. Pagpapalit ng pangalan sa birth certificate, maaari nang gawin ng hindi dumaan sa korte. Ang pagpapalit ng pangalan sa birth certificate ay hindi na po kailangang idaan pa sa korte ngayon. Ayon kay Nina Ray Pangilinan ng PSA, Cabanatuan, mas mabilis na ang prosesong ito sa kasalukuyan. Sa ilalim po ng batas ng Republic Act 9048, ang lokal na munisipyo na ang mag-aayos ito. Sa makatuwid, makatitipid na nga po ng oras at gasto sa mga mamamayan. Ang mismong may-ari ng dokumento o ang kanyang pamilya ang pwedeng maghain ng petisyon. Kasama po rito ang asawa, anak o sino mang may legal na pahintulot mula po sa kanya. Sa pamamagitan po ng Republic Act number 1948, pinapayagan ang mga city or municipal civil registrar or mga consul general para maiwasto ang mga maling pangalan sa mga civil registry documents na hindi na po kinakailangan pang dumaan sa korte. Sa RA 9048 po, change of first name po or yung mga clerical or typographical errors po sa kanilang pangalan. Gayunman, may mga panuntunan ng batas para sa mga aplikante. Hindi pwedeng baguhin ang rehistro dahil lang sa personal na kagustuhan ninyo. Kaya naman, may 3 legal na dahilan lang na pahihintulutan ng gobyerno. Una nga po dito, kwalipikado ito kung ang kasalukuyang pangalan ay nakakahiya o napakahirap basahin. Ikalawa ay kung iba ang nakasanayang itawag sa iyo mula pagkabata. At ikatlo, pinapayagan ito upang maiwasan ang kalituhan sa iyong opisyal na pagkakakilanlan. Samantala, nilinaw naman ng PSA na magkaiba ang batas sa pangalan at kasarian. Ang Republic Act 9048 ay para lang sa unang pangalan at maling spelling. Subalit kung ang babaguhin naman po daw ay ang kasarian o buwan ng kapanganakan, gagamitin po ang nakapaloob sa Republic Act 10172. Para sa mga interesadong aplikante, magtungo lamang po kayo sa Local Civil Registry Office o LCRO. Ito ang tanggapan kung saan unang nairehistro po ang inyong mga dokumento. Pagkatapos, magdala po kayo ng mga katibayan tulad ng baptismal certificate o school records. Kailangan din itong ilathala o i-publish sa isang pahayagan. Ayon pa kay Pangilinan, nagkakahalaga ng 3,000 pesos ang opisyal na bayad sa petisyon. Bukod pa rito ang hiwalay na gastusin para sa gagawing publication. Karaniwang natatapos ang buong proseso sa loob ng 1 hanggang 2 buwan. Gayunpaman, mas mabilis na ang huling bahagi dahil sa premium annotation ngayon. Sa application po ng change of first name, unang-una po ay ang pagpunta po nila sa local civil registry office kung saan po nila ifa-file ang petition para maitama yung kanilang first name. Bukod po dito, meron po silang mga requirements na kailangan na tulad po ng mga personal documents, baptismal certificate, school records, medical records, and kapag magpapa-change of name din po kasi kinakailangan na magkaroon po ito ng publication. Ang filing po para sa change of first name po ay 3,000 at may karagdagan po yung sa publication fee. Then po sa tagal naman po sa pangkaraniwan naming na-experience pag may mga nagpa-follow up po dito ng mga kliyente, tumatagal po siya ng 1 to 2 months. Pero ngayon po, dahil nag-accommodate na po kami ng premium annotation, once na naaprubahan po yung kanilang petition or naging affirmed at may finality na po sa local civil registry office, pwede po nilang idala po sa amin yung kanilang mga dokumento at mag-file po sila ng premium annotation na tumatagal naman po ng 7 to 10 working days ang processing. Sa pamamagitan po nito, 7 hanggang 10 araw na lang ang hihintayin ng aplikante. Kaya naman payo ng PSA na bumisita lamang po sa kanilang tanggapan para sa tamang gabay.